few months ago, couple of months ago, pagkatapos ng mag-proclaim si Pangulong Duterte, gumapang na po ang kultong dilaw papuntang Amerika. Sino ba si Loida Nicolas Lopez? Okay, binasa ko po ang kanyang biography na siya po ay isang Bicolana, nakababayan ni Lima at ni Kultong Lugaw Queen. So ganun pa man po, siya po ay nakipag-blind date back 1968, nakipag-blind date sa isang black sa African American. So nagtataka lang po ako kung bakit nakipag-blind date, ang dilim-dilim na nga. Pag ganun pa man, ang babaeng ito, okay, ito po siya ang nag-impita kay Lugaw Queen Robredo, okay, nung August 6 noong 2016. Kasi inimbitan po niya si Robredo para dun sa kanilang event sa National Federation of Filipino Americans Association sa NAFA. Na-mention na natin to, yun po ay walang ugnayan sa gobyerno. But ganun pa man, Maharlikans, ito pong babaeng ito ay tumulong, okay, kay Lugaw Queen para magsalita dun sa harap ng mga Pilipino na ang Vice Presidente nga daw po, ang trabaho ay ang mag-antay na may mangyari sa ating Pangulo. At ano pa, okay, ungkatin natin kung sino ba talaga tong babaeng yun nga, worth $600 million ang net worth nito. Yung kapatid po nito, paulit-ulit po sinasabi, in-appoint po ni Abnoy Aquino noong 2010 bilang isang sec ng Commission on Filipino Overseas. Okay? So, ibig sabihin po, konektado ang mga linawan. Ano pa? Noong nagkaroon ng anti-Duterte rally sa New York City, siya din po ang behind nito. Kung naalala niyo po, yung mga participants doon ay mga itim din. Siguro kamag-anak ng asawa niya. So, nabanggit na nga natin sa video niyo na mukha po silang mga bayaran. Okay? Sila po ay mga bayaran ng mga kultong dilaw. Yang si Loida Nicolas Lopez ay isa pong kultong dilaw. Pero bago po tayo natin siyang pukpukin ang babaeng matandang ito, papanood ko po sa inyo ang video niya noong I think yesterday. So ito po ang video niya. Okay, so Maharlikans, okay. So alam niyo po na alarma na sila. Dahil talagang nararamdaman nila na si Bongbong Marcos ay mananalo po sa protest. Kaya po itong si Lugaw Queen at lahat ng kampon ng mga dilaw ay gumagawa po, ginagamit nila ang kanilang pera para mapatalsik o mapaalis si Pangulong Duterte. At dahil sa atin po, lalabanan natin sa mga hayop na ito. At doon sa binanggit ko kanina na ginastusan si Robredo ng matandang babaeng ito papuntang Amerika, diba? Pero deadma ang ombudsman. Dahil po ang ombudsman na si Aling Kunching ulit ay isang kultong dilaw. So kapag po ang kultong dilaw ang may kasalanan, hindi po deadma po sila, nagbibingi-bingihan sila. Pero pag hindi po nila kaalyado, tulad ni Bato, okay, ni General Bato de la Rosa, na palit yung inibitahan ni Manny Pacquiao na manood ng kanyang game. So, ginipit po siya. So, Maharlikans, ito po, ang kapal-kapal ng mukha ng matandang ito. Uy,
kay Loida Nicolas Luis na nakapag-asawa ka lang ng mayamang milyonaryong itim, okay, Black American, akala mo kontrolado mo na. Nabasa ko ba philanthropist ka pala? Ano ginagawa mo? Pinagtatakpan mo ang kabulukan mo. Ha? Donate kunyari. Okay? Pero ang kasamaan mo, okay? Kung talagang mabait ka, kung talagang para ka sa Pilipino, sige nga, i-donate mo ang kalahating 50% of your assets, okay, sa mga Pilipinong nagugutom. Binibigyan ng Pangulong Duterte ng hope, okay? Ng magandang future, magandang kinabukasan. Okay? So, ngayon, i-donate mo kung talagang para ka sa bayan. Ginagamit mo ang iyong karangyaan, ang pera mo para sirain ang gobyernong Duterte dahil utusan ka, asong ulol ka ng Liberal Party. Isa kang tuta. Okay? Kasi gusto ninyong mabawi ang gobyernong Duterte. Napakaliwanag po, mga Maharlikans. Kaya po hindi po tayo titigil sa labang ito dahil ano po sila talagang gagamitin po nila yung pera. Actually, may video ako after this kay Lugaw Queen. Hinihiwalayin lang natin dahil gusto kong tutukan tong babaeng Loida Nicolas Luis. Ano akala mo kung sino na nakapag-asawa lang ng Amerikanong itim? Akala mo hawak niya na ang mundo o ang Pilipino. So ito yung nakakalungkot sa ating mga Pilipino dito sa Amerika. Tandaan mo kaya akala mo kung sino ng mayamang demonita. So Maharlik, wag po tayo sumuko. Wag po tayo sumuko dahil ang mga dilaw ay naalarma na. Okay? Bakit kasi Bongbong Marcos lagi ang tinitira nila? Kasi po takot sila Ramdam nila na matatalo si Lugaw Queen sa kaso. Diba? Si Lugaw Queen. Pero mamaya ko nagtataka yun. Naaalarma na po ang mga dilawan. Kaya sama-sama tayo, Maharlikans, para sa ating laban. And natatamaan na po sila. Talagang sinasabotage ang mga pages ng ibang mga Duterte supporters dahil alam po nila nagising na ang bayan. So, yun lang po, Maharlikans, at mabuhay kayong lahat. Gusto ko lang talagang boldsya ka nitong babaeng matandang walang pinagkatandaan.